palagay ko, tama na yung imbitahan namin yung talagang very much involved in this. I think they can shed light to totoo ba to o hindi. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang ginagawang paninira kay dating Presidente Senator Bato. At syempre, ang sentro talaga ng kanilang gustong sirain dito ay si Vice President Sara. Dahil mainit ngayon itong pangalan ni Bongbong Marcos dahil sa pagkadawit dito sa umano'y issue ng polboron noong nakaraang 2012. At dahil hindi nila mapatigil ang pagdinig sa Senado, gumawa sila ng sariling eksena at ito po ay gustong imbestigahan ang dating presidente at itong si Senator Bato na ngayon ay gumagawa ng Senate inquiry patungkol sa paggamit umano ng polboron ni Marcos Jr. Hindi ko nais sabihin na fake drugs war yan, no? Kundi ang pinakapunto ng aking committee is to be able to determine the human rights violation on these things. For example, like kahit yan, for example, mga drug pushers yan, no? Bakit hindi yan dumaan sa legal processes? Bakit hindi dumaan sa due process? Bakit biglang pinatayan, whatever it might be, sapagkat marami na tayong mga magulang that are actually complaining on this. So, ang talagang pinaka-issue dito, Matagal na ang isyong ito, mga kababayan po natin. Kumbaga, kumikreate lang sila ng kanilang sariling version. Dahil ang lahat po na umano'y may anomalya ang pagkamatay noong nangyaring mga operasyon ng kampanya laban sa illegal na droga ay pinaimbestigahan na at naimbestigahan na po ng Philippine National Police. May nakulong, may nasibak sa serbisyo, may nasuspended ang mga napatunayan na umano'y naglabag sa kanilang trabaho. Ngayon, bakit pa ito binabalik-balikan? Ang sinasabing may mga magulang daw na biktima, bakit hindi sila nagreklamo sa Department of Justice? Bakit hindi sila nagreklamo sa Human Rights? Bakit hindi sila nagreklamo sa Philippine National Police? Kasi unang-una gumagana ang ating justice system. Sila ay mga kongresista. Lumapit sa kanila, ang biktima, diretso na nila sa korte. Diretso nila, bigyan nila ng moral support o financial support. Dali nila doon sa Philippine National Police, sa Camp Crame, magreklamo sila. Bakit idadaan pa, mga kababayan, sa isang pagdinig sa House of Representatives? Kasi gusto nilang tapatan ang pagdinig sa Senado. At alam naman natin, itong si Bini Abante talaga ay dikit na dikit ito sa mga tambaloslos na gustong sirain itong si Vice President Sara at itong dating presidente po natin na ngayon ay mukhang nangingibabaw kasi sa mga survey. Kaya gusto nilang ilubog ito. Pero sa nangyayari ngayon, the more na gusto nilang hilain pa ba, the more po na inaangat ng madlang Pilipino itong dating presidente at ang vice-presidente po natin. Kung ano na yung kanilang propaganda na pinapalabas. ito man ay sinasabi ng ibang tao na fake drug war to o tunay na ito. Pero we'd like to find out, bakit maraming mga napatay? Bakit parang walang due process dito? Yan ang hinahanap namin sa Committee on Human Rights. Okay, sige. Tatanungin ko lang po, bilang isa po sa mga vice chairs po ni Manong Benny, our chairman of the Committee on Human Rights, it's not actually the intention of the committee to prove whether the drug campaign in the previous administration was bogus or not. The contention, as explained very well by Manong Benny, the contention and the objective of the committee really is to find out whether in this country we still exercise, practice due process. Kong, sir, clarify lang po, is this the first time po ba na mag-conduct po ang ating committee ng hearing about the EJK po ng past administration? Yes. This is the first time. I see. So what we did was have a briefing muna, no, before we actually conduct a formal inquiry on this through a committee hearing. Pero sir, bakit po ngayon lang natin naisip na, sige, i-tackle, deliberate na natin itong mga kaso po ng EJK of the past administration? Well, we could have conducted it motu proprio, pero it is based on several resolutions that have been actually made by some of the congressmen. So, itong ating inquiry ay nababati dun sa mga resolution na kanilang
final, no, to conduct an inquiry on this. So yun lang po na na-refer sa ating committee. Yes. Okay. Thank you, sir. Sino-sino po yung iimbitahin natin? Kasama po ba dito yung former PNP chiefs or the former president? Yeah, thank you for that question. No? So, ngayon pinag-aaralan po namin kung sinong talagang iimbitahan dyan. For example, like some of the victims, no? Pero hindi lahat po ng biktima we're going to choose, especially yung mga victim, yung mga magulang ng mga victims ng mga minor, for example. And then we're going to invite, yes, that's true. We're going to invite the former, for example, like chief of the Philippine National Police that was actually involved in this, no? And perhaps the NCRPO command and others in the cabinet of the former president. To clarify lang po, if we can name si former President Duterte po ba ay iimbitahin din at si Senator De La Rosa? No, hindi na po. I mean, I don't even think that if we invite them that we will be able to attend, no. Pero iimbitahan po namin yung talagang nandun. For example, like General Albayalde, no. Very much involved dyan. And perhaps we will also be able to invite the former DOJ Secretary, Minando Guevara, no, to shed light on some of these things. So tingnan niyo po ha, hindi Baka, naman pala nila in addition- kayang imbitahin itong dating presidente at si Senator Bato. Takot lang po nila mga kababayan po natin. Dahil kapag humarap pa itong dating presidente at si Senator Bato dito sa kanilang pagdinig sa House of Representatives, posibleng may mas matindi pa silang maririnig at maisumbat sa kanila mga kababayan po natin. Lalo na ang dating presidente, wala namang takot, pakontempt mo yan, pakulong mo yan. Basta't sasabihin niya ang katotohanan, bahala kayong mapapahiya. At dahil kilala nila ang dating presidente kung gaano katapang, so talagang hindi nila iimbitahin. So ganito lang naman yung kanilang gagawin para masira lang po yung mga pangalan. Wala naman talaga silang target dito kung anong gustong isa sa batas, palagay ko Gusto lang talaga nilang tapatan itong pagtinig po ng PDLX diyan sa Senado. Po what Manong Benny said. I think the House really gives primacy on the parliamentary courtesy principle. No, I think what you have mentioned earlier, you asked about those personalities, and Senator Bato is a sitting senator, so we maintain parliamentary courtesy. Yeah, I think tama yung sinabi ni Congressman Alondo. We would like to maintain that courtesy, no, with the sitting senator and also with the former president. So, palagay ko, tama na yung imbitahan namin yung talagang very much involved in this. I think they can shed light to some of the inquiries we're going to have. Must do our job in really determining, no, ang mga accusations tungkol dito. Particularly, hanggang ngayon, nasa media pa rin yung investigation ukol sa ICC, yung pa rin ang talagang binabanggit ng ating mga National Union of Lawyers, for example. So, hindi matatapos ito until such time that I believe that even Congress would be able to investigate on this in aid of legislation. Perhaps we could be able to find a common goal in which we could be able to put up a bill that will actually check on the abuses, no, Alice abuses and illegal arrest, for example, or yung mga bagay na nangyayari dito sa ating bansa as far as human rights violations are concerned. Congs, do we also plan to invite former Senator Trillanes who filed complaint before the ICC regarding the anti-drug war of the former president? Well, we thought about that, no. Inisip din natin yan, and
Siguro, ang sagutan ko dyan, we just cross the bridge when we get there. Pero the thing is, naisip din namin na siguro, imbitahan. We'd like to find out kung ano ba sinasabi, totoo ba to o hindi. If we asked you, sir, about po dun sa yung pong usap-usapan kung dapat bang bumalik ang Pilipinas sa ICC o hindi, as the chair of the Committee on Human Rights, kayo po ba pabor na bumalik ang Pilipinas? Well, I would like to support the President's intention na di bumalik ang ICC sa Pilipinas o ang Pilipinas bumalik sa ICC. Pero palagay ko naman na we should also listen to the others that would like the ICC to investigate, no? Ang tanong ko nga kay dating Secretary Bernardo Guevara when we were discussing about that in a committee hearing. Naniniwala siya na walang katotohanan ang accusation ng ICC. So, kung walang katotohanan, well, why not invite them to come so we could be able to prove them wrong? Di ba? Yung mga bagay na ganyan. Talagang gusto nilang makikialam po ano. So mukhang ito lang po yung mga nakikita nating mga congressman na walang paninindigan. Mas gusto nila na lagi tayong inaapi, gusto nila na lagi tayong pinapakialaman, gusto nila na lagi tayong kinokontrol ng mga dayuhan. Nasaan yung pagiging Pilipino na mga ganitong klaseng congressman, mga kababayan po natin. At hindi marunong makinig sa sinasabi ng presidente. Ang presidente, paulit-ulit niya po na sinasabi na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Subalit, itong mga taga-suporta niya ay hindi nakikinig. Itong mga vlogger niya, mga alipores niya, paulit-ulit na sinasabi na dapat papasukin na yung ICC sa ating bansa. So bakit hindi nila papasukin? Bakit hindi nila kausapin ang dating presidente? Kasi kahit anong kontra po natin, anong kontra ng dating presidente, anong kontra ng mga senador, kung talagang magdesisyon na po regarding sa foreign policy, itong si Bongbong Marcos, wala naman tayo magagawa. So supposed to be, yon ang kanilang kausapin. Kasi yan ang may paninindigan na hindi For the 100th ang ICC sa ating bansa. Ito po, Representative Bini Abante, pakinggan mo ito ng 100 times para ma-realize mo at huwag ka na magsalita ng paulit-ulit na gusto mo papasukin or makikialam itong foreign countries or itong mga foreigner sa ating bansa. For the 100th time, I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Ayan in-slow mo na po natin yan para marinig nyo po yung makukulit na mga congressman, senador man, o kaya yung mga alipores, vlogger, taga-suporta ni Bongbong Marcos. Yan na po yung ating update. Maraming salamat.